Hello mga lalabs! Welcome to my YouTube channel! Ipiplex ko sa inyo ngayon ang aking room sa massage area. Ito po, tingnan nyo ang aking gamit para sa massage. Ito yon ang Thailand na may laman sa loob na organic. Itong dalawa na to, nilalagay ko sa mainit na oil, tapos minamassage sa katawan ng client ko. Ngayon, maganda po siya kasi nga organic siya. Lagi ito nire-request ng client para sa kanilang pagod na katawan. Ayan, ito po yun. Thailand massage ang tawag dito. Ngayon, ito naman ang wood massage. Itong wood massage, maganda po siya sa cellulite. Ayan, ito guys, maganda talaga sa cellulite, lalo dito sa legs natin. Ayan, dito. Maganda siya. Ito din nire-request din ng client ko para sa kanilang cellulite. Ayan. Tapos, ito ang baso. Ito ay cupping, tinatawag na cupping para sa likod ng client. Ayan. Ang procedure nito, mamasahiin mo muna yung katawan ng tao. Sa likod lang po ito nilalagay. Mamasahiin mo muna siya ng maayos, tsaka dikit mo siya sa likod niya. Ayan. Tapos, ito ang stone massage. Stone. Maganda po siya sa likod din ng client mo. Whole body po siya. Lahat pwede. Ashfaida hada stone massage. Ito maganda sa likod hanggang sa binti. Tapos ibababad mo siya sa likod. Maganda po siya. Kasi kung anong pagod mo, doon mo siya ihahagod. Kailangan yung init. Kailangan ang init katamtaman lang. Okay. At damang mo sa palad mo bago ihagod sa likod ng client. Okay. Kasi hindi pwedeng sobrang init, tapos ihahagod mo, mapapaso siya. Yes. At hindi mo siya pwedeng ibabad na sobrang init. Kailangan lalagyan mo muna siya ng towel, tsaka mo siya ilagay ang bato bago mo siya ibabad at tatakpan mo siya. Within 10 minutes, tama na. 10 minutes lang siya. Huwag mo na siyang sobrahan kasi kung sobra ang init, mapapasok na yung likod niya. So, may tendency sila na mapasok. Kaya guys, take note sa paglalagay ng bato. Yes. Tapos, ito guys, mas maganda. Ito yon ang tinatawag na bamboo massage. Bamboo. Kasi ito, pwede siya sa matataba. Usually, nire-recommend siya para sa client na mataba. Okay. Yan. Ihahagod mo siyang ganyan sa likod niya, lalo mas matigas ang likod. Pwedeng-pwede ito. Nadudurog yung kanilang alam mo yung sobrang tigas ng likod mo, mas maganda ito. Kasi yan ang mga ganyan hangin lang, di ba? Hangin lang yan. Ngayon, ito ang gagamitin mo, lalo yung mga likod na sobrang hindi mo na daan na parang hindi sila nakapamassage. Ayan, pwede ito. Kaya yung bamboo, nire-refer lang natin sa client na matataba. Yan. Kasi minsan 'di ba, may client na payat na gusto ng bamboo. So, pero sa likod lang siya. Yes. Hindi siya pwede sa legs, hindi siya pwede dito sa braso mo. Ayan. So, kailangan lang pala back part. Back part lang siya. Okay. Ngayon guys, ito yung oil heater. Ginagamit siya kapag mainit, malamig ang panahon or mainit, pwede siya kasi minsan yung client galing sa hamam, naliligo sila. Pagkatapos maligo, kasi ang procedure sa pag-massage, kailangan mong maligo. Una-una, maligo ka pagkatapos massage para fresh ang katawan mo. Ngayon, magre-request sila ng hot oil. Okay. Ito yun. Itong hot oil na to, may 3 scent.
Ayan. So, before kayo mag-start ng massage sa client, tinatanong nyo kung anong scent ng oil yung gusto nila. Ayan. Siyempre, itatanong sa client kung anong gusto nila. Natural oil, scent, or mint. Yung scent, may mabango siya. Ang mint naman, malamig sa katawan pag ina-apply mo yung oil. Tapos ang natural, ayaw nila minsan ng may amoy. Yun. Pero dito as far as na-experience ko dito, yung mint na scent, hindi talaga siya prefer pag winter season. Oo, kasi nga malamig na siya. Kahit na nga doon sa hamam, di ba? So, pag maganda talaga siya pag summer season. Pag summer season, gusto talaga nila ang hot oil. Na hot siya, ayaw nila ng mint. Okay. Natural oil or lavender ang amoy, yun ang gusto nila, at saka natural oil. Yun yung gusto nilang Oo, scent. yun ang gusto nila. Ngayon, doon naman tayo sa Tapos, after nyo magbasage sa client, ina-advise nyo na yung client kung ilang hours sila magbasa or what? Ano Ayan. yung... After ng massage, sinasabi ko yun sa client ko, huwag muna siya uminom ng tubig na malamig after 2 hours massage. Kailangan magpahinga siya muna. warm water pwede. Oo, yun, warm water o kaya soup. Yun, uminom siya muna ng mainit na sabaw. Yun, ganun. Yun ang pwede sa kanila, huwag muna uminom ng malamig na tubig. At huwag munang maligo. Kung hindi pa sila nakaligo at magpamassage na sila, huwag muna silang maligo after massage. Kailangan magpahinga muna sila. Halimbawa, umaga sila nagpamassage, sa gabi na lang sila maligo or next day, morning. So, yun Running talaga water yung lang, mas prefer. yun lang. Running water lang, huwag sobrang lamig. Ganun lang. Okay na? At ito naman guys, ang towel warmer. Binibigay namin sa client after ng massage. 1 towel, isang client. Ito yon ang pinupunas nila after ng massage. Ayan. Warm towel. Refreshing towel siya. Aywa. Kaya sila parang nako-comfort sila pagkatapos ng massage dahil sa warm towel na yan na hinahaplos nila sa katawan nila. Right? Maganda siya, yes. Maganda siya kasi nga, after ng masahe nila, syempre tatanggalin nila ang oil sa mukha nila, sa braso nila kasi ayaw nila ng malagkit. Kaya ito ang nilalagay namin at ibinibigay sa kanila. Mainit-init pa. Pero sa tagal mo na dito na nagmamassage, may na-experience ka na ba na magbasage ng mabaho? Sobra. So ano yung ina-advise? So ano yung ina-advise nyo kung sakali kasi meron naman tayong shower room. Pwede Yes. sila anong ina-advise niyo sa client? Yun naman, ang hindi pa makaligo, ang ayaw nila maligo, ang ina-advise namin bago mag-massage, pinapaligo namin sila dito sa shower room. Sa shower room namin. Ito, meron kaming shower room dito. Liligo muna sila bago namin i-masahe. Para hindi naman namin maamoy hindi naman kaaya-ayang amoy, di ba? Kaya yun na lang guys. Yan na lang ang i-flex ko sa inyo. Thank you for watching. Bye-bye. See you the next video.